Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katotohanan? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sabi nila, ang tahanan ay kanlungan ng kapayapaan. Ngunit paano kung ang katahimikang bumabalot sa iyong pamilya ay isa lamang maskara? Isang maskarang nagtatago ng mga luhang hindi mo nakikita at mga lihim na kayang wasakin ang lahat. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Perpektong Kasinungalingan. Ang marangyang sasakyan ni Sinag Velasco ay marahang dumausdos sa kahabaan ng abalang kalsada ng syudad. Sa labas, ang mga ilaw ng gabi ay nagsisimula ng magningning, ngunit sa loob ng kanyang isipan, iisang bituin lang ang nagniningning, ang kanyang anak na si Bituin. Napangiti siya habang sinulyapan ang isang maliit na kahon sa passenger seat. Isang laruang manika na matagal nang hinihiling ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Pinaaga niya ang kanyang pag-uwi mula sa isang business trip sa Cebu. 3 araw siyang nawala at ang pananabik na mayakap ang kanyang anak ay hindi na mapigilan. Naalala niya ang mataginting na halakhak ni Bituin, ang init ng maliliit nitong mga braso na pumupulupot sa kanyang leeg. Iyon ang kanyang mundo. Iyon ang kanyang lakas. Pagkatapos ng biglaang pagpanaw ng kanyang unang asawa, si Hiraya, gumuho ang mundo ni Sinag. Ang bawat sulok ng kanilang bahay ay nagpapaalala sa kanya ng sakit. Ngunit dumating si Mahalina. Maganda, mahinahon, at tila perpekto. Pinuno niya ang katahimikan sa kanilang tahanan. At higit sa lahat, ipinakita niya ang pagmamahal kay Bituin na akala ni Sinag ay hindi na muling mahahanap ng kanyang anak mula sa isang ina. Isang perpektong pamilya, bulong niya sa sarili habang ang dambuhalang gate ng Villa Esmeralda ay tahimik na bumukas para sa kanya. Ngunit ang salitang perpekto ay tila may kakaibang bigat ngayong gabi. Ipinark ni Sinag ang sasakyan at bumaba, dala ang laruan at ang kanyang briefcase. Karaniwan, sasalubungin siya ng kahit isa sa mga kasambahay o di kaya'y ang masayang sigaw ni Bituin na tatakbo papalapit sa kanya. Ngunit ngayong gabi, tanging isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang malaking pinto na gawa sa nara ay bahagya niyang itinulak. Ang loob ng mansyon ay malinis at makintab, gaya ng dati. Ang mga mamahaling florera ay nasa tamang lugar. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa dambuhalang chandelier. Ngunit ang katahimikan ay mali. Masyadong malalim, masyadong mabigat. Ina, Bituin, tawag niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa walang laman na foyer. Walang sumagot. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Iniwan niya ang kanyang mga gamit sa sahig at naglakad papasok. Sinilip niya ang sala. Walang tao. Ang kusina. Malinis ngunit walang bakas ng buhay. Mahalina? Tawag niya ulit. Mas malakas na ngayon. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa mahabang pasilyo na nag-uugnay sa mga silid-tulugan. Ang pasilyo ay medyo madilim, tanging ang malambing na ilaw mula sa isang wall lamp ang nagsisilbing liwanag. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ito. Isang maliit na figura. Nakatayo ang kanyang anak na si Bituin, nakaharap sa malamig na pader. Ang kanyang maliliit na balikat ay marahang nanginginig. Nakasuot pa rin ito ng kanyang uniforme sa paaralan. Bituin! Mahinang tawag ni Sinag. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Hindi lumingon ang bata. Nanatili itong nakaharap sa pader. Ang mga kamay ay nasa gilid. Naglakad si Sinag palapit. Ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Nakita niya ang mga tuyong bakas ng luha sa pisngi nito. Anak, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Lumuhod sa tabi nito. Pinarurusahan po ako ni Tita Ina.
Bulong ng bata. Ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Bago pa man makapagsalita si Sinag, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Sinag, mahal, ang aga mo yata. Tumayo si Sinag at lumingon. Si Mahalina ay nakatayo sa bukana ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay kasing kalmado at kasing ganda ng dati. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Hindi siya nakikinig sa kanyang klase kanina. Ayon sa kanyang guro, paliwanag ni Mahalina sa isang malambing na boses na tila ba pinag-uusapan lang nila ang panahon. Disiplina lang, mahal. Kailangan niyang matuto na may kahihinatnan ang kanyang mga kilos. Tumingin si Sinag mula sa kanyang asawa patungo sa kanyang nanginginig na anak. Disiplina? Ganito? Ang pagpapatayo sa isang bata sa isang madilim na pasilyo. Mag-isa? Tapos na ang parusa niya, sabi ni Sinag. Ang boses ay matigas at may diin. Kinuha niya si Bituin at binuhat. Naramdaman niya ang pagkapit ng mahigpit ng bata sa kanyang leeg. Ang mukha nito ay isinubsob sa kanyang balikat. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Mahalina bago ito muling ngumiti. Siyempre, mahal, ikaw ang ama. Ikaw ang masusunod. Walang imik na dinala ni Sinag si Bituin sa silid nito. Ang silid ay perpekto, puno ng mga laruan at mga libro. Ngunit ngayon ay tila kulungan. Maingat niyang ibinaba ang bata sa kama nito. Okay ka lang ba, anak? Tumangulang si Bituin. Ang mga mata ay puno pa rin ng takot. Huwag kang mag-alala. Andito na si Papa, sabi ni Sinag. Hinaplos ang buhok nito. Matulog ka na. Hinalikan niya ito sa noo at kinumutan. Pinatay niya ang pangunahing ilaw at binuksan ang maliit na night lamp. Habang papalabas siya ng pinto, narinig niya ang isang mahinang bulong mula sa kanyang anak na papatulog na. Tita Ina, masama. Tumigil si Sinag sa kanyang kinatatayuan. Ang tatlong salitang yun, sinabi sa inosenteng boses ng isang bata, ay tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Tumingin siya pabalik sa mahabang pasilyo kung saan naghihintay ang kanyang perpektong asawa at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na takot sa loob ng sarili niyang pamamahay. Kinabukasan, sinubukan ni Sinag na kumbinsihin ang sarili na ang lahat ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Habang nag-aahit sa harap ng salamin, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan na ang mga salita ni Bituin ay dala lamang ng pagtatampo ng isang bata. Na ang paraan ng pagdidisiplina ni Mahalina, bagamat hindi niya gusto, ay marahil normal sa iba. Gusto niyang maniwala dito. Kailangan niyang maniwala. Dahil ang alternatibo na ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng tinanggap niya sa kanyang tahanan para maging ina sa kanyang anak, ay sadyang may itinatagong kalupitan, ay isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Ngunit nang bumaba siya para sa almusal, ang pekeng kapayapaan na sinubukan niyang buuin ay unti-unting gumuho. Ang mesa ay perpektong nakaayos, gaya ng dati. Mainit na kape, bagong lutong pandesal, at mga paborito nilang ulam. Si Mahalina ay nakaupo na, nakangiti sa kanya, isang larawan ng perpektong may bahay. Good morning, mahal. Bati nito sa malambing na tinig. Maaga akong nagising para ipagluto ka. Salamat. Tipid na sagot ni Sinag. Umupo sa kanyang pwesto. Ilang sandali pa, pumasok si Bituin sa dining area kasama ang kanyang yaya. Ang masiglang bata na dati tatakbo para yakapin, siya ay naglalakad ngayon ng marahan. Ang mga mata ay nakatungo sa sahig. Good morning, anak, sabi ni Sinag. Pilit pinapasigla ang boses. Good morning, Papa. Mahinang sagot ni Bituin, hindi tumitingin kay Mahalina habang umuupo ito. Come, baby. Kumain ka na ng breakfast mo, sabi ni Mahalina. Inilalapit ang isang plato ng pagkain sa bata.
Nakita ni Sinag ang halos hindi mapansing pag-atras ni Bituin sa kanyang upuan nang dumampi ang kamay ni Mahalina sa balikat nito. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Sinag, ito'y isang malaking senyales. Ibinaba ng bata ang kanyang tingin sa plato at nagsimulang kumain ng walang imik. Ang buong almusal ay binalot ng isang mabigat na tensyon na tanging si Sinag lang ang tila nakakaramdam. Si Mahalina ay patuloy sa pagkukwento tungkol sa mga plano niya para sa hardin. Ang boses ay masaya at normal. Ngunit para kay Sinag, ang bawat salita nito ay isang ingay na sumisira sa katahimikan, isang pagtatangkang pagtakpan ang mga lamat na nagsisimula nang lumitaw sa kanilang perpektong pamilya. Pagkatapos ng almusal, habang naghahanda si Mahalina para sa kanyang lingguhang meeting sa isang charity organization, sinamantala ni Sinag ang pagkakataon. Hinanap niya ang kanilang matagal ng kasambahay, si Manang Celia, na nag-aayos ng mga halaman sa beranda. Si Manang Celia ay nasa pamilya na nila mula pa noong nabubuhay si Hiraya. Manang Celia, kamusta po? Panimula ni Sinag. Ay, Sir Sinag, mabuti naman po, sagot ng matanda, bahagyang nagulat. Akala ko po ay pumasok na kayo sa opisina. Mamaya na ho, gusto ko lang sanang itanong, kamusta naman si Bituin nitong mga nakaraang araw habang wala ako? Biglang natigilan si Manang Celia sa kanyang ginagawa. Maingat niyang ibinaba ang hawak na pandilig at umiwas ang tingin. Mabait naman po si Bituin, sir. Laging naglalaro. Ang sagot ay mabilis at pilit. Wala bang problema, Manang? Kahit ano. Pagdiin ni Sinag, tinititigan ang matanda, naghahanap ng kahit anong bakas ng katotohanan. Yumuko si Manang Celia. Ang mga kamay ay pinaglalaruan ang dulo ng kanyang duster. Wala naman po, sir. Si Mama Halina po. Maayos naman siyang magpatakbo ng bahay. Madisiplina lang po talaga. Ang paraan ng pagsabi niya ng madisiplina ay may halong pag-aalinlangan at takot. Iyon na ang sagot na kailangan ni Sinag. Hindi na niya ito pinilit pa. Alam niyang natatakot ang matanda. Buong araw sa opisina, hindi nawala sa isip ni Sinag ang mga nangyari. Ang nanginginig na balikat ni Bituin. Ang pag-iwas ng tingin ni Manang Celia. Ang pekeng ng ngiti ni Mahalina. Kinagabihan, hinintay niyang makatulog ang lahat. Hinintay niyang ang Villa Esmeralda ay muling balutin ng katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang pagkakataon. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang home office at isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at binuksan ang kanyang laptop. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. Isang resibo, isang email, kahit ano. Sinimulan niya sa pinakasimple, ang mga financial records ng kanilang pamilya. Mga bank statement, credit card bills, lahat ay tila normal. Mga bayarin para sa bahay, sa eskwelahan ni Bituin, mga personal na gastos ni Mahalina, mga mamahaling bag, sapatos, alahas, na normal para sa isang babaeng tulad niya. Ngunit may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang paulit-ulit na bank transfer, isang malaking halaga, na ibabawas sa kanilang joint account tuwing katapusan ng buwan. Ang nakakataka ay ang pangalan ng kumpanyang pinatutunguhan nito, MS Holdings. Kumunot ang noo ni Sinag. Hindi niya maalalang mayroon silang investment sa kumpanyang iyon, MS. Initial ba yon? Mahalina Sarmiento? Posible. Ngunit bakit kailangan itago sa isang pangalan ng kumpanya? Dinala siya ng kanyang kuryosidad sa isang search engine. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang MS Holdings sa search bar. Pinindot niya ang enter. Lumabas ang ilang resulta, mga business profiles, mga artikulo. Ngunit isang opisyal na dokumento mula sa Securities and on the Exchange Commission ang kumuha ng kanyang atensyon. Binuksan niya ito. At doon, sa ilalim ng company, registration details, nakita niya ang kompletong pangalan.
Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Hindi lang ito basta MS Holdings. Ang nakasulat ay Montalban Sarmiento Holdings. Ang pangalan ng pamilya ni Mahalina kasama ang pangalan ng isa sa pinakamakapangyarihan at kinatatakutang pamilya sa mundo ng negosyo, ang mga Montalban. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang takot sa mga mata ng mga kasambahay, ang biglaang pagbabago sa yaman ng pamilya, Sarmiento. Tinitigan ni Sinag ang pangalan sa screen, kumikinang sa dilim ng kanyang opisina. Hindi na ito simpleng pagdududa. Ito na ang simula ng isang bangunggot. Tsabab. Ang pangalang Montalban ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Sinag na parang isang malakas na kulog. Hindi ito isang ordinaryong pangalan. Sa mundo ng negosyo kung saan siya ginagalawan, ang pangalang iyon ay katumbas ng kapangyarihan, impluwensya at panganib. Kilala ang mga Montalban sa kanilang mga agresibong taktika at mga negosyong nababalot sa kontrobersya. At ang asawa niya, si Mahalina, ay konektado sa kanila. Isinara niya ang laptop nang may panginginig. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang paghinga ay mabigat. Bigla, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Naalala niya ang araw ng aksidente ni Hiraya. Isang boating accident. Masyadong mabilis, masyadong malinis. Sinabi ng mga awtoridad na isang biglaang sama ng panahon ang dahilan. Isang freak wave. Ngunit walang ibang bangkang naapektuhan sa lugar na yon. Ang katawan ni Hiraya ay hindi na natagpuan. Tinanggap niya ang lahat ng paliwanag dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Ang pagtanggap ay mas madali kaysa sa pagtatanong. Ngayon, ang mga tanong ay bumabalik na parang multo. Bakit hindi nabanggit ni Mahalina ang koneksyon niya sa mga Montalban? Ipinakilala niya ang sarili bilang nagmula sa isang simpleng pamilya. Isang keystone sa kanilang love story, ang mayamang negosyante na umibig sa isang simpleng babae. Isa ba yung kasinungalingan? Kailangan niyang malaman ang totoo. Ngunit alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Ang pagharap sa mga Montalban ay parang pagharap sa isang pader na bakal. Kinabukasan, kumilos si Sinag na tila walang nagbago. Hinalikan niya sa pisngi si Mahalina bago umalis. Isang kilos na ngayon ay nag-iiwan ng mapait na lasa sa kanyang mga labi. Nagpanggap siyang abala sa trabaho, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Sa kalagitnaan ng umaga, habang si Mahalina ay nasa isa sa kanyang mga charity aklat, tumawag si Sinag sa isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pribadong investigador na nagngangalang Marco, isang dating pulis na may utang na loob sa kanya. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang kapihan sa isang sulok ng Maynila, malayo sa mga lugar na karaniwan nilang pinupuntahan. Ang lugar ay amoy lumang libro at matapang na kape, isang perpektong lugar para sa mga lihim na pag-uusap. Sinag, bati ni Marco, isang lalaking may magaspang na itsura ngunit may matalas na mga mata. Akala ko'y nakalimutan mo na ang numero ko. Sana nga, Marco. Pero kailangan ko ang tulong mo. Diretsong sabi ni Sinag, walang paligoy-ligoy. Mukhang seryoso, sabi ni Marco, humigop ng kanyang kape. Ano nga maitutulong ko? Inilatag ni Sinag ang lahat. Ang pagbabago sa kilos ni Bituin, ang takot sa mga kasambahay, ang koneksyon ni Mahalina sa mga Montalban, at ang mga paulit-ulit na bayad sa MS Holdings. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Ang pagsasabi nito sa malakas na paraan ay ginagawang mas totoo, mas nakakatakot. Nakinig ng mabuti si Marco. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Nang matapos si Sinag, nanatili siyang tahimik ng ilang sandali. Tila tinitimbang ang bawat detalye. Montalban, sabi ni Marco sa wakas. Ang salita ay mabigat. Sigurado ka ba rito, Sinag? Hindi sila biro. Marumi silang maglaro. Kaya nga ikaw ang tinawagan ko.
Sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa koneksyon ni Mahalina sa kanila at gusto kong buksan mo ulit ang kaso ng pagkamatay ni Hiraya. Hanapin mo ang mga butas, ang mga bagay na pinalampas ng pulisya. Tumango si Marco. Gagawin ko. Pero kailangan mong mag-ingat, Sinag. Kung tama ang hinala mo, natutulog ka sa tabi ng kalaban. Huwag kang magpapakita ng kahit anong senyales na nagdududa ka. Kumilos ka na parang walang nangyari. Maging ang mapagmahal na asawa na kilala niya. Ang payo ni Marco ay tumatak sa isipan ni Sinag. Pagpapanggap. Iyon ang kailangan niyang gawin. Isang mapanganib na laro. Nang gabing iyon, umuwi si Sinag na may dalang isang malaking buke ng mga rosas para kay Mahalina. Para saan ito, mahal? Tanong ni Mahalina. Ang kanyang mukha ay nagningning sa tuwa. Wala lang. Namiss lang kita. Sagot ni Sinag. Pinipilit ang isang namnang ngiti. Hinalikan niya ito at habang magkalapat ang kanilang mga labi, ang tanging naiisip niya ay ang kasinungalingan. Ang pakiramdam ay parang lason. Lumipas ang ilang araw. Bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang kakayahang magpanggap. Ngumingiti siya sa almusal, nakikipagkwentuhan kay Mahalina sa hapunan, at hinahayaang hawakan nito ang kanyang kamay habang nanonood sila ng telebisyon. Ngunit sa loob, ang kanyang isipan ay isang bagyo ng pagdududa at takot. Isang gabi, habang nag-aalala siyang naghihintay, tumunog ang kanyang burner phone. Isang teleponong para lamang sa pakikipag-usap kay Marco. Dali-dali siyang pumasok sa banyo at nilak ang pinto. Anong nalaman mo? Bulong niya. Sinag. Nagsimula si Marco. Ang boses niya ay mababa at seryoso. Ang MS Holdings ay isang shell corporation, pero nahanap ko kung saan napupunta ang pera. Ang lahat ng bayad. Diretso ito sa isang account na nagbabayad para sa mga gastusin ng isang pasilidad. Anong pasilidad? Tanong ni Sinag. Ang puso niya ay kumakabog. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Marco. Isang high-end wellness center, pero mas mukha itong isang pribadong resort. Napaka-eksklusibo. Walang basta-basta nakakapasok. Nasaan ito? Nasa isang pribadong isla. Ang pangalan ng lugar ay Kalina Wellness Retreat. Tinitigan ni Sinag ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang mukha na tumingin pabalik ay mukhang pagod at puno ng pangamba. Nasa isang isla na tinatawag na Isla Anit. Iyang bawat araw para kay Hiraya Clemente ay nagsisimula at nagtatapos sa parehong tanawin. Ang malawak, asul na dagat na nakikita mula sa kanyang bintana. Isang tanawing maganda sana kung hindi lang ito napapalibutan ng mga bakal na rehas na hindi halata sa unang tingin. Idinisenyo para magmukhang bahagi ng sining sa bintana. Ang kanyang silid ay hindi mukhang kulungan. Malawak ito, may malambot na kama, mamahaling kasangkapan, at sariling banyong may bathtub. Tinatawag nila itong suite. Ngunit para kay Hiraya, ito ay isang ginintuang hawla. Nagising siya sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ilang sandali, pinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang sa pagmulat niya, nasa ibang lugar na siya. Nasa dati nilang bahay katabi si Sinag at maririnig niya ang maliliit na yabag ni Bituin sa pasilyo. Ngunit nang imulat niya ang mga mata, ang pamilyar na kisame ng kanyang bilangguan ang bumati sa kanya. Bumangon siya. Ang puso ay kasing bigat ng dati. Lumipas na naman ang isang araw o isang taon. Hindi na niya alam. Ang panahon sa Isla Anino ay tila hindi gumagalaw. Ang tanging nagpapaalala sa kanya ng paglipas ng panahon ay ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Ang kanyang balat ay mas maputla. Ang kanyang katawan ay mas payat. Ngunit sa kabila ng lahat,
Hindi niya hinayaang mawala ang kislap ng paglaban sa kanyang mga mata. Ginawa niya ito para kay Bituin. Ang alaala ng kanyang anak, ang tanging nagpapanatili sa kanya na buo. Bago siya dinala rito, nagawa niyang itago ang isang maliit, lukot na litrato ni Bituin sa loob ng aklat na hawak niya. Iyon ang kanyang kayamanan. Tuwing gabi, bago matulog, tinititigan niya ang nakangiting mukha ng kanyang anak. Iniisip kung gaano na ito kalaki, kung kamukha pa rin ba niya ito, kung naaalala pa ba siya nito. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng kanyang almusal. At sa likod nito, ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang bangungot, si Dr. Rafael Montalban. Magandang umaga, Hiraya. Bati nito. Ang ngiti ay kasing perpekto at kasing peke ng buong lugar na ito. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Hindi sumagot si Hiraya. Tinitigan niya lamang ito. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam na hindi na niya sinusubukang itago pa. Si Rafael ay isang lalaking makisig at tila maginoo. Laging nakasuot ng puting Amerikana, laging mahinahon magsalita. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakikita ni Hiraya ang isang lamig na nakakapangilabot. Siya ang kapatid ni Mahalina, ang arkitekto ng kanyang pagdurusa. Kailangan mong kumain, Hiraya. Ayokong pumapayat ka, sabi nito. Umupo sa isang silya sa tapat niya. Alam mo namang inaalagaan ka namin dito. Inaalagaan? Mapait na tumawa si Hiraya. Ito ba ang tawag mo sa pag-aalaga? Ang ikulong ako sa islang ito? Ang ilayo ako sa aking pamilya? Pamilya? Umismid si Rafael. Ang asawa mong nagpatuloy na sa buhay? Ang anak mong may bago ng ina? Huwag kang maging sentimental, Hiraya. Maswerte ka pa nga, nabubuhay ka sa paraiso. Bawat salita niya ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Hiraya. Alam niyang sinasabi niya iyon para sirain ang kanyang pag-asa. Iyon ang laro ni Rafael. Ang sirain ng kanyang espiritu hanggang sa wala nang matira. Hindi ako maniniwala sa iyo, mahinang sabi ni Hiraya. Kilala ko si Sinag. Hindi niya ako susukuan. Tumawa si Rafael, isang tawang walang kagalakan. Gising, Hiraya. Patay ka na sa mata ng mundo. Isang magandang alaala na lang, isang alaala na binuburan na ng kapatid ko araw-araw. Tumayo ito at naglakad patungo sa pinto. Kumain ka na. Babalik ako mamaya. Nang maiwang mag-isa, hinayaan ni Hiraya na tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi. Hindi siya bibigay. Hindi siya iiyak sa harap nila. Sa halip, sinimulan niyang pag-aralan ng kanyang paligid, gaya ng ginagawa niya araw-araw. Hinahanap niya ang kahit anong kahinaan, kahit anong maliit na bagay na maaari niyang gamitin. Napansin niya ang isang bagong nurse na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Mas bata ito kaysa sa iba, at sa mga mata nito, nakikita niya ang isang bagay na wala sa iba. Awa. Sa loob ng ilang araw, sinubukan ni Hiraya na kausapin ang batang nurse, si Ana. Sa simula, takot ito at umiiwas. Ngunit hindi sumuko si Hiraya. Kinukwentuhan niya ito tungkol sa kanyang anak. Ipinapakita ang kanyang panig bilang isang ina, hindi bilang isang pasyente o bilanggo. Isang hapon, habang nag-iisa sila sa silid, naglakas loob si Hiraya. Tulungan mo ako, bulong niya. Hindi ko po kaya, ma'am. Nanginginig na sagot ni Ana. Papatayin ako ni Dr. Montalban. Hindi ko hinihiling na itakas mo ako, sabi ni Hiraya. Kahit isang balita lang mula sa labas, isang dyaryo, kahit ano. Gusto ko lang malaman kung anong nangyayari sa mundo. Nakita ni Hiraya ang pag-aalinlangan sa mukha ng dalaga. Umiling ito at mabilis na lumabas ng silid. Nawala ng pag-asa si Hiraya. Akala niya, sa wakas, ay may kakampi na siya. Ngunit kinabukasan,
Habang kinukuha ni Ana ang tray ng kanyang pinagkainan, may isang bagay itong mabilis na ipinasok sa ilalim ng kanyang unan. Hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglabas. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya na kinuha ang bagay na yon. Isang piraso ng lumang dyaryo, maingat na tinupi. Binuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang maliit na litrato sa lifestyle section. Isang larawan mula sa isang malaking pagtitipon. At sa larawan, nakatayo ang kanyang asawa, si Sinag. Nakangiti ito. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito, ay si Mahalina. Sa ilalim ng litrato, ang caption, Businessman Sinag Velasco with his new wife, Mahalina Sarmiento Velasco. Ang dyaryo ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Totoo pala. Ang lahat ng sinasabi ni Rafael ay totoo. Nagpakasal si Sinag sa kapatid ng kanyang berdugo. Ang sakit ay mas matindi pa sa kanyang inaasahan. Isang sakit na tila dumurog sa bawat piraso ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Sa ginintuang hawla sa gitna ng Isla Anino, naramdaman ni Hiraya sa unang pagkakataon ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Ang pangalang Isla Anino ay naging isang obsesyon para kay Sinag. Sa gabi, kapag ang buong Villa Esmeralda ay tahimik na, ginugugol niya ang oras sa kanyang opisina. Pinag-aaralan ang bawat piraso ng impormasyon na naibibigay ni Marco. Ang isla ay pribadong pag-aari ng mga Montalban. Eksklusibo. Halos imposible itong mapasok ng walang imbitasyon o malinaw na dahilan. Ang bawat araw ay isang mapanganib na pagganap. Para siyang naglalakad sa isang manipis na alambre. Sa umaga, siya ang perpektong asawa. Hinahatid niya ng halik si Mahalina. Tinatanong kung kamusta ang araw nito at pinupuri ang mga bago nitong damit. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng isang plano. Mahal, napapansin ko, parang lagi kang malalim ang iniisip. Puna ni Mahalina isang gabi habang naghahapunan sila. Tinitigan siya nito, ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Mabilis nang ngumiti si Sinag. Pasensya na, medyo stressful lang sa opisina. May bago kaming malaking proyekto. Isang kasinungalingan na madali niyang nagawa. Ganoon ba? Baka kailangan mo ng bakasyon, mungkahi ni Mahalina. Ang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon ay alam na ni Sinag na peke. Pwede tayong mag-out of town. Tayong tatlo nila bituin. Ang ideya ay nagbigay ng kilabot kay Sinag. Isang bakasyon kasama ang babaeng ito. Parang isang bangungot. Magandang ideya, mahal. Pero kailangan ko munang tapusin itong proyekto. Maybe next month. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Habang tumatagal, mas malaki ang panganib na matuklasan ni Mahalina ang kanyang mga ginagawa. Gamit ang kanyang mga koneksyon sa negosyo, nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga ruta ng mga pribadong eroplano at yate malapit sa lokasyon ng Isla Anino. Gumawa siya ng mga palusot, isang business meeting, isang ocular visit para sa isang posibleng resort development upang hindi maging kahina-hinala ang kanyang mga tanong. Ngunit si Mahalina ay matalino o marahil sadyang paranoid. Nagsimula itong maging mas mapagmasid. Bigla itong susulpot sa kanyang opisina nang walang pasabi. Titingnan nito ang kanyang telepono kapag naliligo siya. Bawat kilos ni Sinag ay tila nasa ilalim ng isang mikroskopyo. Isang hapon, habang abala si Sinag sa telepono, kausap ang isa sa kanyang mga piloto. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Mahalina. Mabilis na ibinaba ni Sinag ang telepono. Mahal, anong ginagawa mo rito? Sino yun? Tanong ni Mahalina. Ang mga mata ay makitid at puno ng hinala. Bakit parang narinig ko ang pangalan ng isang babae? Natigilan si Sinag. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanganib na ideya. Isang sugal. Wala yun, mahal. Isang business associate lang. Sagot niya.
Pilit na pinapakalma ang sarili, pero sa mga sumunod na araw, sinadya niyang mag-iwan ng mga bakas. Isang text message sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero na may lamang, "See you soon." Isang resibo mula sa isang restaurant na hindi naman niya pinuntahan. Gaya ng inaasahan niya, kinagat ni Mahalina ang pain. Ang hinala nito ay lumipat mula sa kanyang mga lihim na gawain patungo sa isang bagay na mas simple, mas pamilyar sa isang relasyon. Selos. "May babae ka ba?" "Sinag." Diretsahan nitong tanong isang gabi. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ito na ang pagkakataon ni Sinag. Nagpanggap siyang nagulat, nasaktan at nagalit. "Anong klaseng akusasyon yan, Mahalina? Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para sa pamilyang ito?" Ang kanilang pagtatalo ay umabot hanggang sa hating gabi. Iyon ang gusto ni Sinag. Isang distraksyon, habang ang atensyon ni Mahalina ay nakatuon sa isang babaeng hindi naman nag-e-exist. Malaya siyang nakakakilos sa likod nito. Nakuha niya ang impormasyong kailangan niya. May isang maliit na isla malapit sa Isla Anino na pwedeng paglapagan ng isang seaplane. Mula doon, kailangan niyang humanap ng isang bangka na maglalapit sa kanya sa isla nang hindi napapansin. Mahirap, mapanganib, pero posible. Habang papalapit siya sa kanyang layunin, mas nagiging mapangahas si Mahalina. Ang dating kalmado nitong anyo ay unti-unting nagpapakita ng tunay na kulay. Ang kanyang selos ay naging isang uri ng pagbabanta. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang kurbata, sa harap ng salamin, lumapit si Mahalina mula sa likod at niyakap siya. Ang mga braso nito ay mahigpit na pumulupot sa kanya. "Mahal na mahal kita, Sinag." Bulong nito sa kanyang tainga. "Ayokong mawala ka sa akin." May lamig sa tono nito na nagpanginig kay Sinag. "Huwag mo akong bibigyan ng dahilan para magalit." Patuloy nito, ang boses ay halos isang pabulong na banta. "Huwag na huwag mong iisipin na traidurin ako, Sinag." Humarap si Mahalina sa kanya. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa kanyang magkabilang pisngi. Ang kanyang mga mata ay madilim at seryoso. "Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Hindi mo kilala ang pamilya ko." Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malambot na ilaw ng kanilang silid-tulugan, nakita ni Sinag ang halimaw sa likod ng magandang mukha ng kanyang asawa. At alam niyang ang paglalaro sa apoy ay malapit nang sumunog sa kanyang buong pagkatao. Ang pagbabanta ni Mahalina ay hindi nakapagpahina sa loob ni Sinag. Sa halip, ito'y nagsilbing gasolina sa nag-aalab na niyang determinasyon. Ngayon, sigurado na siya. May itinatago si Mahalina at may kinalaman ito kay Hiraya. Isang maulan na Sabado ng hapon, habang si Mahalina ay nasa spa at si Bituin ay natutulog, nahanap ni Sinag ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang pinto na matagal na niyang hindi binubuksan. Ang pinto ng bodega, sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Dito nila itinago ang mga gamit na hindi na ginagamit, mga luma at sira-sirang kasangkapan, at ang mga naiwang gamit ni Hiraya. Pagkapasok niya, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng alikabok at ng matatamis na alaala. Ang mga kahon ay maayos na nakasalansan sa isang sulok. Bawat isa ay may markang Hiraya. Si Mahalina mismo ang nag-ayos nito. Sinabi nito noon na ginawa niya iyon para irespeto ang nakaraan. Ngayon, para kay Sinag, ang kilos na yon ay tila isang paraan ng paglilibing. Binuksan niya ang unang kahon, mga libro. Ang mga paboritong nobela ni Hiraya, ang mga pahina ay medyo naninilaw na. Hinaplos niya ang mga ito at tila ba nararamdaman niya ang mga daliri ni Hiraya sa bawat pahina. Ang sakit ng pangungulila ay bumalik, sariwa at matindi. Sa pangalawang kahon, mga damit. Isang simpleng bestida na suot nito noong una silang mag-date. Ang kanyang paboritong scarf. Inamoy niya ito.
At mayroon pa ring bahagyang bakas ng pabango ni Hiraya. Isang pabangong matagal nang nawala sa kanilang bahay, ngunit hindi sa kanyang alaala. Sa ilalim ng mga damit, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, ang kanyang jewelry box. Alam niyang wala itong mahahalagang laman. Ang mga alahas na may halaga ay nasa safety deposit box sa bangko. Ito ay naglalaman lamang ng mga paborito niyang palamuti. Mga simpleng hikaw, pulseras at kwintas. Bubuksan na sana niya ito nang bigla siyang natigilan. Bakit ito nandito? Ang mga ito'y personal na gamit ni Hiraya. Dapat sana'y suot niya ang ilan sa mga ito noong araw ng aksidente. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakalatag sa pulang velvet ang mga pamilyar na alahas. At naroon, sa gitna, ang paborito nitong kwintas. Isang simpleng silver locket na may nakaukit na bulaklak na sampagwita sa ibabaw. Regalo niya ito kay Hiraya noong kanilang unang anibersaryo. Kinuha niya ito. Malamig ito sa kanyang palad. Naalala niya kung gaano kamahal ni Hiraya ang kwintas na ito. Halos hindi niya ito hinuhubad. Bakit ito nandito? Imposibleng iwan niya ito. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Si Hiraya, nakangiti habang isinusuot ang kwintas. May sikreto ako dito, sabi nito sa kanya noon. Para lagi mong mahanap ang daan pabalik sa akin. Akala niya noon ay isang biro lang yon, isang romantikong salita. Sinuri niya ang locket. Gaya ng inaasahan, may puwang ito para sa isang maliit na litrato. Marahan niyang sinubukang buksan ito gamit ang kanyang kuko. Nang bumukas ito, hindi isang litrato ang laman. Sa halip, may isang maliit, maingat na tinuping piraso ng papel. Mas maliit pa sa kanyang kuko. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang inilalabas niya ito. Maingat niya itong binuklat. Nakasulat dito. Gamit ng maliit, ngunit pamilyar na sulat kamay ni Hiraya, ay dalawang bagay lamang. A11. Napatingin siya sa papel. A11. Ano ang ibig sabihin nito? Isang petsa? Isang code? Isang numero ng bahay? Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-isip. Sinusubukang hanapan ng kahulugan ang simpleng kombinasyon ng letra at numero. Muli niyang tinitigan ang papel at pagkatapos ay ang locket. Bakit ito ilalagay ni Hiraya dito? Alam nitong ito ang paborito niyang kwintas, isang bagay na laging malapit sa puso niya. Kung gayon, ang A11 ay mahalaga. Isang mensahe. Bigla, ang mga salita ni Marco ay bumalik sa kanya na parang kidlat. Isang high-end wellness center. Nasa isang pribadong isla. Isla Anino. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang encrypted file na ipinadala sa kanya ni Marco. Naglalaman ito ng lahat ng impormasyong nakuha nito tungkol sa isla, mga satellite images, mga testimonya mula sa mga dating empleyado na nakausap nito, at isang magaspang na layout ng pasilidad na iginuhit batay sa kanilang mga deskripsyon. Tinitigan niya ang mapa. Ang Kalina Wellness Retreat ay nahahati sa iba't ibang wings o gusali para sa kanilang mga exclusive guests. Ang mga gusali ay may pangalan: Acacia Wing, Bougainvillea Wing, Camilla Wing. At naroon, sa pinakadulo ng isla, malayo sa pangunahing gusali, nakahiwalay at napapaligiran ng matataas na pader, ay isang gusali na may label na Area A, Maximum Security, Special Cases. Ang hininga ni Sinag ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang Area A ay nahahati sa iba't ibang silid. A1, A2, A3, ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang numero. At naroon ito. A11. Ang locket ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumikha ng isang maliit na kalansing sa sahig na kahoy. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang buong mundo ay umikot. Ang katotohanan, isang katotohanang napakasama at napaka-imposible, ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Hindi ito aksidente. Hindi nawawala si Hiraya. Hindi siya patay.
Siya ay isang bilanggo. Isang bilanggo sa Isla Anino. Sa isang silid na may markang A11. At ang kwintas na ito ang tanging paraan na naisip niya para mag-iwan ng bakas. Isang desperadong mensahe na naghihintay na matagpuan. Isang matinding galit ang pumalit sa pagkabigla ni Sinag. Isang galit na nag-aapoy at dalisay. Galit kay Mahalina, galit sa mga Montalban, at galit sa kanyang sarili, sa kanyang pagkabulag sa loob ng napakaraming taon. Pinulot niya ang locket at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad. Ang metal ay tila sumusunog sa kanyang balat. Ang dating simbolo ng kanilang pag-ibig ay ngayon isang simbolo ng kanyang misyon. Hindi na ito isang investigasyon. Ito na ay isang rescue mission. Kinuha niya ang kanyang burner phone at mabilis na tinawagan si Marco. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay hindi nanginginig. Ito ay kalmado, malamig, at puno ng isang nakakakilabot na determinasyon. Marco, sabi niya, totoo ang lahat. Narinig niya ang paghinga ni Marco sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Buhay si Hiraya, sabi ni Sinag. Bawat salita ay may bigat ng bakal. Alam ko kung nasaan siya. Isang sandali ng katahimikan. Pupunta tayo sa Isla Anino, deklara ni Sinag. At babawiin ko siya kahit anong mangyari. Ang pagkatuklas sa kwentas ay nagbago ng lahat. Ang kalungkutan ni Sinag ay napalitan ng isang matinding pokus. Ang takot ay nagbigay daan sa isang malamig na determinasyon. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang bawat segundo na si Hiraya ay nananatili sa islang iyon ay isang segundong ninanakaw sa kanilang buhay. Kinagabihan, sa isang ligtas na bahay na pag-aari ni Marco sa labas ng siyudad, inilatag nila ang lahat ng kanilang nalalaman. Ang mesa sa gitna ng maliit na sala ay napuno ng mga mapa, litrato, at mga dokumento. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at sa amoy ng matapang na kape. Isang kuta, sabi ni Marco. Itinuturo ang isang satellite image ng Isla Anino. Mayroon silang sariling security force, mga patrol boat, at state-of-the-art surveillance. Ang pagpasok doon ay parang pagpapakamatay. Kaya nga hindi tayo dadaan sa harap, sagot ni Sinag. Ang mga mata ay nakatutok sa mapa. Ang isipan ay matalas. Dadaan tayo kung saan hindi nila inaasahan. Sa loob ng maraming oras, binuo nila ang isang plano. Isang plano na may napakaraming kung. Isang plano na nangangailangan ng perpektong tiyempo, bakal na nerbiyos, at malaking halaga ng pera. Ang plano ay may 3 yugto. Una, kailangan ni Sinag ng perpektong dahilan para mawala ng ilang araw nang hindi maghihinala si Mahalina. Pangalawa, ang pagpasok sa isla. Gagamit sila ng seaplane para makalapag sa kalapit na abandonadong isla at mula doon, isang maliit at mabilis na bangka ang maghahatid sa kanila sa isang tago at mabatong bahagi ng baybayin ng Isla Anino sa dilim ng gabi. Pangatlo, ang pinakamahirap sa lahat, ang pagpasok sa Area A, pagkuha kay Hiraya at pagtakas bago pa man may makapansin sa kanila. Kailangan natin ng tao sa loob, sabi ni Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isang taong magbibigay sa atin ng update sa security rotations at kayang patayin ang ilang CCTV sa tamang oras. Imposible yan, mabilis na sagot ni Sinag. Hindi, umiling si Marco. Lahat ng tao ay may presyo at ang mga Montalban, sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ay hindi perpekto. Marami silang kaaway. Marami silang empleyadong hindi masaya. Hahanapin ko ang taong iyon. Iyon ang trabaho ko. Habang si Marco ang bahala sa logistics sa labas, si Sinag naman ang haharap sa pinakamapanganib na bahagi. Ang panloloko kay Mahalina sa sarili nilang pamamahay. Bumalik siya sa Villa Esmeralda na tila pagod mula sa isang mahabang araw sa opisina. Sa hapunan,
Ibinalita niya ang magandang balita. Na-approve na ang deal natin sa Singapore. Mahal, sabi niya, pilit na pinasasaya ang boses habang inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mahalina. Ang pakiramdam ng balat nito sa kanya ay parang balat ng ahas. Pero kailangan ako doon sa lalong madaling panahon para pirmahan ang kontrata. Aalis ako sa Biyernes. 3 araw lang ako doon. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Mahalina. Ang bilis naman yata. Hindi ba pwedeng i-delay? Hindi, mahal. Ito na yung malaking proyekto na kinukwento ko sa'yo. This is it. Pagkatapos nito, I promise, magbabakasyon tayo kahit saan mo gusto. Sabi ni Sinag, tinititigan ito sa mata, umaarteng tapat at puno ng pagmamahal. Tila naniwala si Mahalina. Sa mga sumunod na araw, naging abala ito sa pagtulong sa kanya na mag-impake. Pinipili ang mga isusuot sa maisusuot niyang damit. Tila isang perpektong asawa na sumusuporta sa kanyang mister. Ngunit ang mga mata ni Sinag ay laging nakabantay, laging nag-iingat. Alam na isang maling galaw lang niya ay maaaring ikasira ng lahat. Ang gabi bago ang kanyang pag-alis, hindi makatulog si Sinag. Ang bigat ng kanyang misyon ay nakadagan sa kanyang dibdib. Tumayo siya at dahan-dahang pumasok sa silid ni Bituin. Natutulog ito nang mahimbing. Ang kanyang muka ay payapa. Yakap ang manikang ibinigay niya. Umupo si Sinag sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok nito. Babalik si Mama, anak, bulong niya. Isang pangakong handa niyang itaya ang kanyang buhay. Pangako yan ni Papa. Kinuha niya ang kanyang personal na telepono, itinago sa banyo, at nag-record ng isang maikling video message para kay Bituin. Kung sakaling ang pinakamasama ay mangyari. Hi, Bituin ko. Simula niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Kung pinapanood mo to, ibig sabihin ay may importanteng misyon si Papa. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita, higit pa sa buhay ko. At ang mamahiraya mo, siya ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. Mahal na mahal ka rin niya. Lahat ng ginagawa ko, para sa inyo. Pinatay niya ang recording. Mabilis na pinunasan ang luhang pumatak sa kanyang pisngi at itinago ang telepono sa isang ligtas na lugar. Kinaumagahan, Biyernes, handa na ang lahat. Ang kanyang maleta ay nasa tabi ng pinto. Ang seaplane ay naghihintay. Ang koponan ni Marco ay nasa kani-kanilang pwesto. Hinalikan niya si Bituin sa noo. Papa will be back soon, okay? Be a good girl for Tita Ina. Ang mga salita ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. Nang bababa na siya, nakita niya si Mahalina na nakangiti sa paanan ng hagdanan. Sa tabi nito ay may 2 pang maleta. Mahal, anong... Naguguluhang tanong ni Sinag. Ang nangiti ni Mahalina ay lumawak. Isang ngiti ng tagumpay na hindi naintindihan ni Sinag. Surprise! Masayang sabi nito. Naisip ko, bakit hindi natin gawing family trip? Nakapag-book na ako ng tickets para sa aming 2 ni Bituin. Sasama kami sa'yo sa Singapore. Hindi ba't masaya yon? Napatigil si Sinag sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang lahat ng maingat na binuo niyang plano, ang bawat detalye, ang bawat kasinungalingan, lahat ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang matamis at nakamamatay ng ngiti. Ang kanyang perpektong alibay ay naging kanyang sariling kulungan. Ang ngiti ni Mahalina ay parang isang pader na biglang humarang sa kanyang daraanan. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapang plano ay naging abo. Paano siya tatakas ngayon kung ang kanyang bantay ay kasama niya sa bawat hakbang? Hindi ba't masaya yon, mahal? Ulit ni Mahalina, ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay matalim. Naghihintay ng kanyang reaksyon. Kailangan niyang mag-isip. Mabilis. Oo. Oo naman. Mahal. Siyempre. Pilit niyang ngumiti.
Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nabigla lang ako. Isang napakagandang sorpresa. Ang buong biyahe papuntang Singapore ay isang uri ng pagpapahirap. Nakaupo siya sa first class, katabi ang babaeng kumidnap sa kanyang asawa, habang si Bituin ay masayang nanonood ng cartoons, walang kamalay-malay sa panganib na kanilang kinakaharap. Bawat ngiti ni Mahalina, bawat hawak nito sa kanyang kamay, ay parang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Pagdating nila sa kanilang hotel suite, isang malawak at marangyang silid na may magandang tanawin ng syudad, alam ni Sinag na paubos na ang kanyang oras. Ang team ni Marco ay naghihintay na sa kanilang pwesto. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa unang gabi, sa hapunan sa isang mamahaling restaurant, nakahanap siya ng pagkakataon. Habang abala si Mahalina sa pag-order, sinadya niyang uminom ng tubig mula sa baso nito. Pagkatapos, kumain siya ng isang putahe na may lamang shellfish. Isang bagay na alam niyang medyo may allergy siya. Hindi ito nakamamatay, ngunit sapat na para magdulot ng reaksyon. Pagbalik sa hotel, nagsimula ang kanyang pag-arte. "Mahal, parang nahihilo ako," sabi niya. Hawak ang kanyang tiyan. "Masama ang pakiramdam ko." Ilang sandali pa, tumakbo siya papasok sa banyo, gumagawa ng mga tunog ng pagsusuka. Paglabas niya, pinagpawisan niya ang kanyang noo gamit ang tubig mula sa gripo. Namumutla na rin siya dahil sa mild allergic reaction. "Diyos ko, Sinag," natarantang sabi ni Mahalina. "Food poisoning yata yan. Tatawag ako ng doktor." "Wag na." Mabilis niyang pigil. "Kailangan ko lang magpahinga. Allergy lang siguro ito. Matutulog ko lang to. Kayo na lang ni Bituin ang mamasyal bukas. Ayokong masira ang bakasyon ninyo dahil sa akin." Samantala, sa malayong Isla Anino, ang piraso ng dyaryo ay naging abo na. Sinunog ni Hiraya gamit ang lighter na nakuha niya mula sa isang nalimutang tray. Ngunit ang imahe ni Sinag at Mahalina na magkasama ay nakaukit na sa kanyang isipan. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging isang malamig na determinasyon. Kung walang tutulong sa kanya, tutulungan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya maghihintay ng himala. Gagawa siya ng sarili niyang pagkakataon. Nagsimula siyang maging masunurin. Kumakain siya sa tamang oras, ngumingiti kay Dr. Rafael at nagkukunwaring tinatanggap na niya ang kanyang kapalaran. Naging kampante si Dr. Rafael. Akala niya, sa wakas, ay nasira na niya ang espiritu ni Hiraya. Isang hapon, habang nagdadala ng sariwang bulaklak si Ana, ang nurse, sinadya ni Hiraya na aksidenteng matabig ang mamahaling florera na gawa sa porselana. Ang tunog ng nabasag na florera ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pumasok si Dr. E. Rafael, ang muka ay nagdidilim sa galit. "Anong ginawa mo?" "Pasensya na po, doktor. Hindi ko sinasadya," sabi ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring takot. Habang abala si Dr. Rafael sa pagsasermon sa kawawang si Ana, ang mga mata ni Hiraya ay nakatuon sa sahig. Sa gitna ng mga nagkalat na bubog, may isang piraso na perpekto ang hugis, matulis sa isang dulo, sapat na ang laki para mahawakan. Nang yumuko si Rafael para pulutin ang isang malaking piraso, iyon ang pagkakataon ni Hiraya. Mabilis pa sa isang kisap mata, itinapak niya ang kanyang tsinelas sa matulis na bubog, ikinubli ato sa ilalim ng kanyang paa. "Linisin ninyo ito," utos ni Rafael sa nurse. Pinarusahan niya si Hiraya sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng hapunan, ngunit hindi ito ininda ni Hiraya. Nang gabing iyon, sa dilim ng kanyang silid, hinawakan niya ang kanyang sandata. Ang matulis na bubog, malamig, mapanganib, at puno ng pag-asa. Kinabukasan, umalis si Mahalina at Bituin para mamasyal. "Sigurado kang okay ka lang dito, mahal?" Tanong nito bago umalis. May bahid pa rin ng pag-aalala. "Oo, kailangan ko lang talagang magpahinga. Enjoy kayo."
sabi ni Sinag mula sa kama. Nang marinig niyang sumara ang pinto ng suite, bumangon siya. Wala nang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Kinuha niya ang burner phone mula sa ilalim ng kutsyon. "Marco, plan B?" Mabilis niyang sabi. "Na-delay ako. Ang target ay bukas ng gabi. Kailangan kong makahanap ng paraan para makapunta dyan. I-ready mo ang lahat." Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa banyo para maligo nang bigla siyang may narinig. Ang boses ni Mahalina mula sa sala ng kanilang suite. Bumalik ito. Dahan-dahan niyang binuksan ng bahagya ang pinto ng banyo. Nakita niya si Mahalina na nakatalikod, may kausap sa telepono. Malakas ang boses nito, puno ng inis. "Oh, kuya, nakakainis. Biglang nagkasakit. Sinisira niya ang lahat ng plano ko." "Kuya, si Dr. Rafael," nanigas si Sinag. Itinapat ang kanyang tainga sa siwang ng pinto. "Oo, alam ko. Hindi imposible. Akala niya ay simpleng food poisoning lang. Huwag kang mag-alala dyan," sabi ni Mahalina. Tila may sinasabi ang kanyang kapatid sa kabilang linya na ikinainis niya. "Ano? Oo, sigurado ako. Hayaan mo na siya." Isang sandali ng katahimikan. "Huwag kang mag-alala sa kanya." Narinig ni Sinag ang sinabi ni Mahalina. Inuulit marahil ang sinabi ng kapatid. "Ligtas ang ating bilanggo sa Area A. Walang sino mang makakahanap sa kanya." Sa narinig, ang buong katawan ni Sinag ay tila pinanlamigan ng yelo. Isang kumpirmasyon, isang direktang kumpirmasyon mula mismo sa bibig ng kanyang asawa. Ang kanyang hinala, ang kanyang mga pinaghirapan, ang laman ng kwintas, lahat ay totoo. At ang babaeng nasa kabilang kwarto, ang ina-inahan ng kanyang anak, ay isang halimaw. Ang mga salita ni Mahalina ay tumagos sa puso ni Sinag na parang isang malamig na patalim. Ligtas ang ating bilanggo sa Area A. Hindi na ito hinala. Isa na itong katotohanang kasing linaw ng liwanag ng araw. Ang bawat sandali na kasama niya ang babaeng ito ay isang kasinungalingan, at ang bawat segundo na lumilipas ay panganib sa buhay ni Hiraya. Wala nang plan B. Wala nang pagpapanggap. Kailangan niyang kumilos ngayon. Pagkaalis ni Mahalina, mabilis siyang nagbihis. Ang bawat kilos niya ay may biglaang pagmamadali. Tinawagan niya si Marco gamit ang burner phone. "Marco, narinig ko sila." Kinumpirma niya. "Nasa Area A nga si Hiraya," sabi ni Sinag. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. "Kailangan kong makaalis dito ngayon. Hindi na ako pwedeng maghintay pa. Bawat oras ay mahalaga." "Sinag, kumalma ka," sabi ni Marco sa kabilang linya. "Hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. May mga mata si Mahalina kahit saan." "Wala na akong pakialam," sigaw ni Sinag sa mahinang boses. "Susunod ako sa orihinal na plano. Magkita tayo sa rendezvous point. Kailangan kong umalis sa hotel na ito nang hindi niya nalalaman." Alam ni Sinag na isang malaking sugal ang kanyang gagawin. Ngunit ang isiping si Hiraya ay nag-iisa at nagdurusa habang siya ay natutulog sa tabi ng kontrabida ay hindi na niya kaya. Gumawa siya ng isang mabilis na plano ng pagtakas. Gagamitin niya ang service elevator. Magpapanggap siyang isang hotel staff kung kinakailangan. Sa isip niya, binuo niya ang bawat hakbang. Ngunit si Mahalina ay laging isang hakbang sa unahan. Habang papalapit si Sinag sa pinto ng kanilang suite, nagring ang telepono ng hotel. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. Ngunit baka importante. Itinaas niya ang handset. "Hello? Mr. Velasco, good morning po," sabi ng isang magalang na boses mula sa front desk. "May naghahanap po sa inyo dito sa lobby. Isang Mr. Montalban daw po. Nais po kayong makita." Isang Montalban. Dito. Sa Singapore. Ang dugo ni Sinag ay tila tumigil sa pag-agos. Isa itong patibong. "Sabihin mo na masama ang pakiramdam ko. Hindi ko siya kayang harapin." Utal niyang sagot. "I'm sorry, sir.
But he insists. Sinabi po niya na may kinalaman daw ito sa inyong asawa, si Mrs. Velasco. Naintindihan na ni Sinag. Hindi siya basta-basta sinusubaybayan. Siya ay binabantayan, mahigpit. Ang pag-alis sa hotel na ito ay hindi magiging madali. Alam niyang kailangan niya ng mas matinding dahilan para makaalis. Isang bagay na hindi nila mapipigilan. Tumakbo siya pabalik sa kanyang silid at kinuha ang kanyang wallet at pasaporte. Nagsuot siya ng baseball cap at salamin. Kailangan niyang subukan. Naglakad siya patungo sa main elevator. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Habang naghihintay, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Dalawang lalaking naka-Amerikana sa dulo ng hallway. Hindi sila mukhang mga hotel guest. Bumukas ang elevator. Pumasok siya. Pumasok din ang dalawang lalaki. Tahimik. Nakakatakot. Nang bumukas ang pinto sa lobby, naglakad si Sinag nang mabilis patungo sa exit. Ngunit bago pa siya makalapit sa pinto, isang lalaki ang humarang sa kanyang daraanan. Mas matangkad, mas malaki. Mr. Velasco, sabi ng lalaki. Ang boses ay walang emosyon. My employer would advise against leaving the hotel premises for your own safety. Sino ka? Tanong ni Sinag, sinusubukang maging matapang. Ako ang inatasang magbantay sa'yo, sagot ng lalaki. Sa sandaling iyon, alam ni Sinag na siya ay isang bilanggo, tulad ni Hiraya, isang bilanggo sa isang 5-star hotel. Bumalik siya sa kanyang silid, talunan at puno ng desperasyon. Paano na ang kanyang plano? Paano na si Hiraya? Paano na si Marco? At ang kanyang team na naghihintay? At habang nakaupo siya sa gilid ng kama, ang ulo ay nasa kanyang mga palad. Tumunog ang kanyang personal na cellphone. Ang cellphone na ginagamit niya para sa pamilya. Si Mahalina. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Mahal, sabi ni Mahalina sa kabilang linya. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may isang nakakakilabot na lamig. Nakalimutan ko kasing sabihin sa'yo. May ipinadalang mga bagong bodyguard ang pamilya ko para sa atin dito sa Singapore. Para daw mas maging ligtas tayo. Hindi ba't napakabait nila? Hindi makapagsalita si Sinag. Nasaan ka ngayon, mahal? Tanong ni Mahalina. Nasa hotel ka lang ba? Nagpapahinga? Oo. Pilit na sagot ni Sinag. Good, sabi ni Mahalina. Pagkatapos ay nagbago ang tono nito, naging mas matigas, mas mapanganib. Dahil may ipapadala akong isang litrato sa'yo, gusto kong makita mo. Isang notifikasyon ang lumabas sa kanyang screen, isang picture message. Binuksan niya ito. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang litrato ay kuha sa silid ni Bituin sa Villa Esmeralda. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog sa kama nito. Ngunit sa tabi ng kama, nakatayo, nakatingin sa bata, ay isa sa mga tauhan ng Montalban, ang parehong uri ng lalaking humarang sa kanya sa lobby. Ang telepono ay halos mahulog sa kanyang kamay. Kung gagawa ka ng kahit anong kahangalan, Sinag, bulong ni Mahalina mula sa kabilang linya, ang bawat salita ay isang banta. Kung iisipin mong takasan ako, kung susubukan mong umalis sa hotel na yan, hindi mo na muling makikita ng buhay ang anak mo. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Pakiusap ni Sinag, ang kanyang boses ay basag. Ang desisyon ay nasa iyo, mahal ko, sabi ni Mahalina. Umuwi ka sa akin, ngayon din, o magpaalam ka na kay Bituin. Ibinaba ni Mahalina ang tawag. Nakatitig si Sinag sa litrato ng kanyang natutulog na anak. Isang anghel na walang kamalay-malay na may demonyong nagbabantay. Ang kanyang plano, ang kanyang pag-asa, ang kanyang tapang, lahat ay nawala. Napalitan ng isang nakakaparalisang takot. Paano niya ililigtas ang kanyang asawa kung ang kapalit ay ang buhay ng kanyang sariling anak? Sa sandaling iyon, sa loob ng marangyang silid ng hotel na naging kanyang kulungan, naramdaman ni Sinag ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa.
Lahat ay nawala. Ang bawat segundo sa loob ng hotel suite ay parang isang oras. Ang bawat paghinga ni Sinag ay mabigat. Puno ng laso ng kawalan ng pag-asa. Tinitigan niya ang litrato ni Bituin sa kanyang telepono, ang kanyang maliit na anghel na hawak na ngayon ng mga demonyo. Si Mahalina ay nanalo. Siya ay talunan. Ngunit habang nakaupo siya sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ito isang alaala ng pag-ibig o pamilya. Ito ay isang alaala ng isang folder sa laptop ni Marco. Isang folder na may label na leverage. Naglalaman ito ng lahat ng maruruming sekreto ng mga Montalban na nahukay ni Marco. Mga iligal na transaksyon, mga pangalan ng mga taong bigla na lang nawala. Matapos makabangga ang pamilya, mga ebidensya ng money laundering sa ilalim ng kanilang mga charity foundation. Noon, ito ay para lang sa proteksyon, isang insurance policy. Ngayon, ito na ang kanyang huling baraha. Ang kanyang huling sugal. Tumayo si Sinag. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na kislap. Hindi na siya ang asawang nagluluksa o ang amang natatakot. Siya na ngayon ay isang taong wala nang ikawawala. At walang mas mapanganib kaysa sa isang taong wala nang ikawawala. Kinuha niya ang burner phone at nag-text kay Marco. Ipadala mo sa akin ang pribadong numero ni Dr. Rafael Montalban. Ngayon na. Ito na lang ang pag-asa natin. Ilang segundo lang, isang numero ang lumitaw sa kanyang screen. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang nanginginig na kamay at pinindot ang dial. Isang ring, dalawa. Sa pangatlo, isang malamig at aroganteng boses ang sumagot. Sino to? Dr. Montalban, sabi ni Sinag. Ang kanyang sariling boses ay halos hindi niya makilala. Matatag, walang emosyon. Sinag Velasco. Narinig niya ang isang mahinang pagtawa sa kabilang linya. Mr. Velasco, tumatawag ka para sumuko? Matalinong desisyon. Hindi, mariing sagot ni Sinag. Tumatawag ako para makipagnegosasyon. Alam kong hawak ninyo ang anak ko. At alam kong hawak din ninyo ang asawa ko sa Isla Anino. Pero may hawak din ako. Wala kang hawak, Mr. Velasco. Nasa amin ang lahat ng baraha. Sigurado ka ba? Sabi ni Sinag. Paano kung sabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang shipment ng mga hindi rehistradong chemical na dumaong sa inyong pribadong pantalan noong nakaraang Marso? O ang tungkol sa offshore account sa Cayman Islands sa ilalim ng pangalan ng inyong yumaong lolo? Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Alam ni Sinag na tinamaan niya ito. Paano kung malaman ng lahat ng tao ang tunay na nangyari sa business partner ninyo na si Mr. De Leon? Patuloy ni Sinag, ang bawat salita ay isang bala. Hawak ko ang lahat ng ebidensya, Dr. Montalban. Isang email ko lang sa mga international news agencies at ang buong imperyo na pinaghirapan ng pamilya ninyo ay guguho na parang kastilyong buhangin. Ano ang gusto mo? Tanong ni Rafael. Ang boses nito ngayon ay walang bahid ng pagmamataas. Tanging lamig at panganib na lang ang natira. Simple lang, sabi ni Sinag. Una, aalisin ninyo ang mga bantay sa anak ko. Hindi ninyo siya gagawing hostage. Pangalawa, pupunta ako sa Isla Anino. Mag-isa at kukunin ko ang asawa ko. Imposible. Posible? Git ni Sinag. Dahil ang alternatibo ay ang pagbagsak mo. Isipin mo, doktor, ang pangalan ng pamilya mo, ang iyong lisensya, ang iyong kalayaan. Lahat ng yan. O ang buhay ng isang babaeng matagal mo nang itinago. Pumili ka. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang walang hanggan. Ito ang kanyang huling sugal. Ang buhay ni Bituin at Hiraya ay nakataya sa isang tawag. Sa wakas, nagsalita si Rafael. Pumapayag ako. May susundo sa iyong chopper sa rooftop ng hotel mo sa loob ng 1 oras. Mag-isa kang pumunta. Pero linawin natin, Mr. Velasco. Pagdating mo dito, nasa teritoryo na kita. Isang maling galaw mo lang,
Naiintindihan ko, putol ni Sinag. At isang maling galaw ninyo sa anak ko, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung sino talaga ang mga Montalban. Ibinaba ni Sinag ang tawag. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Gaya ng sinabi ni Rafael, isang chopper ang dumating. Walang tanong mula sa mga tauhan ng hotel. Ang kapangyarihan ng mga Montalban ay gumagalaw ng tahimik at mabilis. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng dagat, papalapit sa isang islang hindi niya pa nakikita, alam ni Sinag na pumapasok siya sa lungga ng mga leon. Maaaring isa itong patibong, maaaring hindi na siya makabalik. Ngunit hindi iyon mahalaga. Paglapag nila sa Isla Anino, 2 armadong gwardiya ang sumalubong sa kanya. Tahimik silang naglakad sa isang malinis at modernong pasilidad. Ang lugar ay mukhang isang mamahaling resort, ngunit ang mga ngiti ng mga staff ay hindi umabot sa kanilang mga mata. Ang hangin ay mabigat sa mga lihim. Dinala siya sa isang hiwalay na gusali sa dulo ng property, Area A. Ang pasilyo ay puti, sterile, at nakakabingi sa katahimikan. Huminto sila sa harap ng isang pinto, A11. Binuksan ng gwardiya ang pinto. Itinulak siya papasok at mabilis na isinara ito mula sa labas. Narinig niya ang tunog ng paglock. Ang silid ay maluwag at may magagandang kasangkapan. Ngunit may isang babaeng nakatayo, malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa dagat. Payat siya at maputla, ang kanyang buhok ay mahaba. Ngunit kahit nakatalikod, kilala niya ang figurang yon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pangalan nito. Dahan-dahan itong lumingon, marahil ay dahil sa tunog ng pagsara ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at hindi paniniwala. Pagkatapos ng napakaraming taon, ng napakaraming luhang pumatak, sa wakas, nagtama muli ang kanilang mga paningin. Sinag! Bulong nito. Ang boses ay mahina at garalgal, na parang isang salitang matagal nang hindi binibigkas. Hindi makapagsalita si Sinag. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Ang kanyang puso ay umaapaw sa sakit at pag-ibig na matagal niyang itinago. Hiraya, sagot niya. Ang pangalan nito ay isang panalangin sa kanyang mga labi. Ang distansya sa pagitan nila sa loob ng silid A11 ay parang isang malalim na bangin na puno ng mga taon ng sakit, pangungulila, at kasinungalingan. Ngunit sa isang iglap, ang bangin na iyon ay naglaho. Humakbang si Sinag at isa pa, hanggang sa nasa harapan na niya si Hiraya. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito, na tila ba hindi siya makapaniwala na ito'y totoo at hindi isang panaginip. Mainit. Buhay. Hiraya. Ulit niya. Ang boses ay basag. Sa pagdampi ng kanyang kamay, ang mga luhang matagal nang pinigilan ni Hiraya ay bumuhos. Sinag! Iyak niya at yumakap ito sa kanya ng napakahigpit na parang sa pagbitaw nito ay muli siyang mawawala. Niyakap siya ni Sinag pabalik. Ibinaon ang kanyang mukha sa buhok nito na mayroon pa ring bahagyang amoy ng dating Hiraya. Ang lahat ng galit at paghihiganti sa kanyang puso ay napalitan ng isang emosyon lamang, ang napakatinding pangungulila para sa babaeng akala niya ay nawala na magpakailanman. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig, hindi lang sa pag-iyak, kundi sa bigat ng isang muling pagsasamang halos imposible. Ngunit ang kanilang sandali ay marahas na pinutol ng isang sarkastikong palakpak mula sa pinto. Nakatataba ng puso, sabi ni Dr. Rafael Montalban, nakasandal sa hamba ng pinto, isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Isang perpektong pagtatapos para sa isang romantikong trahedya. Humiwalay si Hiraya sa yakap at humarap kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Hayop ka! Bakit mo ginawa ito sa amin? Ako? Nagkibit balikat si Rafael. Isa lang akong tagasunod, Hiraya.
Ang dapat mong tanungin ay ang kapatid ko, si Mahalina. Naglakad ito papasok sa silid, tila isang hari sa kanyang kaharian. Nakita mo, Sinag, ang kapatid ko ay may isang simpleng pangarap at iyon ay ikaw. Matagal na, bago pa man dumating si Hiraya sa buhay mo. Inakala niyang sa yaman at ganda, makukuha ka niya. Pero pinili mo pa rin ang isang ito. Sabi niya, itinuro si Hiraya na may pagkasuklam. Kaya nang hindi niya makuha sa mabuting paraan, gumawa siya ng ibang paraan. Ang aksidente, bulong ni Sinag. Isang napakagandang pagtatanghal, pagmamalaki ni Rafael. Isang pekeng ulat ng panahon, ilang bayad na testigo, at isang mabilis na pagdukot. At ang mundo ay naniwalang wala na ang mahal mong asawa. At sino ang nariyan para punasan ang iyong mga luha? Ang tapat na si Mahalina, isang perpektong plano. Ang tanging mali lang ay ito. Muli niyang tiningnan si Hiraya. Masyado siyang matatag. Ayaw mamatay ng kanyang pag-asa. Kaya't inalagaan ko siya dito bilang isang paalala sa kapatid ko kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan. Nagsiklop ang mga kamao ni Sinag. Tapos na ang laro ninyo. Talaga ba? Tumawa si Rafael. Nasa isla kita, Sinag. Walang nakakaalam na nandito ka. Isang tawag ko lang at pareho kayong magiging pagkain ng mga pating. Bigla, isang malakas na sirena ang umalingaw-ngaw sa buong pasilidad. Ang mga pulang ilaw ay nagsimulang mag-flash sa pasilyo. Anong nangyayari? Sigaw ni Rafael sa kanyang walkie-talkie. Sir, may unauthorized boat na papalapit sa Southern Cove. Mabilis sila, sagot ng isang gwardiya. Iyon na ang senyales, ang diversion ni Marco. Ngayon na, sigaw ni Sinag. Hinila niya si Hiraya at itinulak nila si Rafael ng buong lakas. Natumba ito sa sahig. Tumakbo sila palabas ng silid. Ang buong lugar ay nasa estado ng kaguluhan. Ang mga gwardiya ay tumatakbo patungo sa kabilang direksyon, kung saan naroroon ang diversion. Ang pasilyo ay walang laman. Dito, sabi ni Sinag, hinahatak si Hiraya patungo sa isang service exit na itinuro sa kanya sa mapa ni Marco. Tumakbo sila nang hindi lumilingon. Ang hangin ng dagat ay sumalubong sa kanila, ang lasa ng kalayaan. Tinahak nila ang isang maliit na daanan patungo sa isang tago at mabatong baybayin. Doon, isang maliit na speedboat na minamaneho ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Marco ang naghihintay. Sumakay sila at ang bangka ay humarurot palayo sa islang naging kulungan ni Hiraya. Habang papalayo, tinitigan ni Hiraya ang Isla Anino, ang lugar ng kanyang bangungot, hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang sa karagatan. Tapos na, malaya na siya. Pagdating nila sa mainland, isang sasakyan ang naghihintay. Walang salitang namutawi sa kanila. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak at iyon lang ang mahalaga. Mayroon lang isang lugar na kailangan nilang puntahan. Ang Villa Esmeralda. Nang bumukas ang malaking gate, ang bahay na minsan ay naging simbolo ng kanilang pangarap ay tila isang dayuhan kay Hiraya. Marahan silang bumaba ng sasakyan at naglakad patungo sa pinto. Binuksan ito ni Sinag at doon, sa gitna ng engranding foyer, nakatayo si Mahalina, nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, lumingon ito, isang ngiti sa kanyang labi. Mahal, ang aga mo yatang natigil ang kanyang pagsasalita. Ang florera ay nahulog mula sa kanyang mga kamay at nabasag sa sahig na marmol. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, na parang nakakita ng multo. Tinitigan niya si Hiraya, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala at takot. Imposible, utal niya. Walang imposible, Mahalina, sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat ng mga taon ng pagdurusa. Nandito ako
para bawiin ang lahat ng ninakaw mo sa akin. Hindi! Patay ka na! Dapat patay ka na! Sigaw ni Mahalina. Ang kanyang perpektong anyo ay gumuho, pinalitan ng isang desperadong kabaliwan. Tumingin siya kay Sinag. Kasalanan mo to. Akin ka dapat. Ako ang pinili mo. Ako ang asawa mo. Hindi ka naging asawa, malamig na sagot ni Sinag. Isa kang mang-aagaw, isang sinungaling, isang kriminal. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Marco, kasama ang ilang unipormadong pulis. Nang makita ni Mahalina ang mga pulis, tuluyan na siyang bumagsak. Lumuhod siya sa sahig, humahagulgol, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Akin siya. Akin dapat. Paulit-ulit niyang sinasabi habang pinoposasan ng mga pulis. Habang hinihila siya palabas, ang Villa Esmeralda ay napuno ng katahimikan na binasag lamang ng tunog ng nabasag na plorera sa sahig. Tapos na ang bangungot, ngunit para kay Hiraya, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa hustisya. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa engrandeng hagdanan na patungo sa ikalawang palapag, patungo sa silid ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang nagsimulang umakyat. Bawat hakbang ay isang paglalakbay pabalik sa buhay na ninakaw sa kanya. Huminto siya sa harap ng isang puting pinto. Naririnig niya ang mahinang tunog ng paglalaro mula sa loob. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dahan-dahan niyang hinawakan ang doorknob. Ang puting pinto ay tila isang portal patungo sa isang buhay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Huminga ng malalim si Hiraya. Ang kamay ay nanginginig pa rin sa doorknob. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ni Sinag, isang tahimik na suporta na nagbibigay sa kanya ng lakas. Marahan niyang itinulak ang pinto. Ang silid ay puno ng liwanag ng hapon. Sa gitna, sa sahig, na may makapal na karpet, isang batang babae ang nakaupo, nakatalikod sa kanila, abala sa paglalaro ng mga manika. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim, tulad ng kay Hiraya noon. Bituin, mahinang tawag ni Hiraya, ang boses ay halos isang bulong. Ang bata ay natigilan sa paglalaro. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mga mata, malaki at puno ng kuryosidad, ay kaparehong-kapareho ng mga mata ni Sinag. Tinitigan niya si Hiraya, isang estranghero, sa sarili niyang silid. "Sino po kayo?" tanong ng bata sa isang inosenteng boses. Ang simpleng tanong na yon ay parang isang punyal sa puso ni Hiraya. Siyempre, paano siya makikilala nito? Ang huling pagkakataon na nakita siya ni Bituin ay noong isa pa lamang itong sanggol. Ang mukha ng ina nito ay isa na lamang malayong alaala. Kung mayroon man, lumuhod si Hiraya para maging kapantay ng bata. Ang kanyang puso ay dumadagundong. "Ako." Nagsimula siya, ngunit ang mga salita ay tila ayaw lumabas. Paano mo ipapaliwanag ang mga nawalang taon sa isang bata? Sa halip, ngumiti siya, isang ngiting may kahalong luha na hindi na niya pinigilan. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang itinuro ang isang maliit na nunal sa ibaba lamang ng kaliwang mata ni Bituin. "Mayroon din akong ganyan," sabi niya sa malambing na tinig, at itinuro ang eksaktong parehong nunal sa kanyang sariling mukha. Ang mga mata ni Bituin ay nanlaki sa pagkamangha. Tiningnan niya ang nunal ni Hiraya at pagkatapos ay sumulyap sa kanyang sarili sa isang maliit na salamin sa kanyang laruan. "Magkapareho po tayo," bulong ng bata, puno ng pagtataka. "Oo, anak," sagot ni Hiraya. Ang salitang anak ay lumabas na parang isang panalangin na sa wakas ay natupad. "Dahil ako ang mama mo." Si Bituin ay natigilan. Tumingin ito kay Sinag na marahang lumapit sa likod ni Hiraya.
Tumango si Sinag. Ang kanyang mga mata ay namumuo na rin sa luha. Siya ang Mama Hiraya mo, anak. Umuwi na siya. Ang bata ay tumingin pabalik kay Hiraya. Maraan itong naglakad palapit. Itinaas nito ang kanyang maliit na kamay at hinaplos ang pisngi ni Hiraya na tila ba sinusuri kung totoo nga siya. Naramdaman ni Hiraya ang init ng palad ng kanyang anak sa kanyang balat. Isang pakiramdam na pinangarap niya sa loob ng napakaraming taon. At pagkatapos, sa isang kilos na nagmula sa isang instinct na mas malalim kaysa sa alaala, yumakap si Bituin, mahigpit. Ang maliliit nitong mga braso ay pumulupot sa leeg ni Hiraya. "Mama," bulong nito. Ang salita ay tila isang perpektong nota na bumuo sa nasirang kanta ng kanilang pamilya. Sa wakas, humagulgol si Hiraya. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng purong kagalakan at paglaya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, ang kanyang Bituin, ang kanyang nawawalang piraso. Sa likod nila, niyakap sila ni Sinag. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, ang pamilya Velasco ay muling nabuo. Lumipas ang mga buwan. Ang kaso laban kay Mahalina at sa pamilyang Montalban ay umusad. Naging isang malaking iskandalo na yumanig sa mundo ng negosyo. Ngunit para sa pamilya Velasco, ang ingay ng mundo sa labas ay hindi na mahalaga. Ang Villa Esmeralda, na minsan ay naging isang malamig at malungkot na lugar, ay unti-unting napuno ng buhay. Pinalitan ni Hiraya ang mga madilim na kurtina ng mga magagaan na tela na sumasayaw sa hangin. Ang mga bakanting silid ay napuno ng mga halaman. Ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng halakhak ni Bituin na naglalaro sa hardin. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo sina Sinag at Hiraya sa veranda. Pinapanood si Bituin na masayang naghahabol ng mga paru-paro. Ang mga alaala ng Isla Anino ay naroon pa rin, mga peklat na hindi na marahil tuluyang maglalaho. Ngunit hindi na ito masakit. Ang mga ito na ngayon ay mga paalala ng kanilang katatagan. Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Hiraya. "Masaya ka ba?" tanong niya. Tumingin si Hiraya sa kanya, pagkatapos ay sa kanilang anak, at pagkatapos ay sa tahanan na kanilang muling binubuo. Ngumiti siya, isang ngangiting totoo at nagmumula sa puso. "Sa wakas," sabi niya, "nakauwi na tayo." Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Sinag. Alam nilang marami pang pagsubok na darating, maraming peklat na kailangan pang hilumin. Ngunit hanggat magkasama sila, hanggat ang kanilang pag-ibig ang nagsisilbing kanilang liwanag, kaya nilang harapin ang lahat. At dito po nagtatapos ang kwento ng pamilya Velasco, nina Sinag, Hiraya, at ng kanilang Bituin, si Bituin. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang paglalakbay kasama ng ating mga bida sa bawat kabanata ng kanilang pighati, paglaban, at tagumpay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama ninyo akong kinabahan, nasaktan, at umasa. Naging bahagi rin ako ng kanilang pamilya at isang karangalan na ibahagi ang kanilang paglalakbay sa inyo. Ang kwentong ito ay isang paalala para sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga matatamis na ngiti at masasayang sandali. Ito ay tungkol sa tapang na hanapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Ito ay tungkol sa pag-asang hindi kailanman namamatay kahit na ang lahat sa paligid mo ay kadiliman. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pananampalataya na sa huli, ang liwanag at kabutihan ay palaging mananaig. Ngayon, bago po tayo tuluyang magpaalam, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kwento ni Sinag at Hiraya ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa kanilang karanasan? Ang inyong mga komento at saloobin ay napakahalaga po sa akin at nagsisilbing inspirasyon
para sa mga susunod pang kwentong ating pagsasamahan. Muli, ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat.